Maraming tanong hinggil sa kondisyon ni Cuadro Alas kung may sapat pa bang gasolina sa kanyang makina para ipagpatuloy ang karera. Divided ang opinyon ng mga fans kesyo lumobo na ang tiyan at lumalaklak ng alak. Marahil may katuturan rin yan, pero bilang atleta ay madali lang sa kanila ang magpaliit. Pero ang alak ay mahigpit na ipinagbabawal lalo na sa mga top athletes at world-rated sa larong kinagisnan. Kahit sabihing tanggal ang hangover at nakapagpahinga naman, abay yung alak sa sistema ay may epekto yan, pati sa performance ng isang atleta. Lalo na sa combat sports na talagang delikado at nakataya rin ang sariling buhay. Nangihinayin ako dito kay General Casimero. Sabi nga po natin, ang oportunidad does not knock every day at your door. Ano? Kabaliktaran naman daw sa kampo ni Sanchez dahil nag-invest mismo sila para maging tip-top shape ang kanilang fighter. Desididong tapusin at agawin ang popularidad ni Casimero at para na rin maagaw ang tsansang makalaban si Inoue sa hinaharap. Ito ba ang magpapabagsak sa karera ng tumatandang Pinoy? O baka si Cuadro Alas ang mismong babali sa self-confidence nitong si Sanchez? He just wasn't on the level of Casimero. But here's the catch. Medyo kulang sa experience at mabagal ang usad ng karera ni Sanchez kahit 27 years old na. Nahirapan pa nga siya ultimo sa 35 years old na si King Arthur Villanueva kahit paretiro na ang Pinoy. Nice right hand over the top already. There from Saul Sanchez and a nice counter left hook. With that left hook, Villanueva's landing some good shots, and there's a beautiful right hand over the top. Another left hook to the body after the right. Tremendous success, scores that knockdown early, then faded pretty quickly. Doon pa lang ay masusukat na natin ang level ng kakayahan ng dalawang magtatagisan. Samantala itong si Cuadro Alas ay tested na ng panahon dahil 16 years na itong professional boxer. Siya lang naman ang boksingero sa kasaysayan na may pinakamaraming bansang dinayo kasabay ng pagsungkit sa 3 titulo. The boxing business has a lot of road warriors, but what separates Casimero is that he has significant wins in different countries. Iba't ibang estilo, personalidad at kapasidad ng boksingero ang kanyang mga nakaengkwentro. Merong mga undefeated, may arogante, mga hambog, meron ding mandaraya at marami pang iba. Hindi ito ang unang pagkakataon na lalaban si Sanchez sa super bantamweight dahil nakaraang taon lang abay wasak si Franklin Gonzalez na may solid rin na kartada. Salir de eso y poder terminar con el knockout. A ver, derecha y se va al piso de nuevo y es todo, dice el referee, es todo, señores, por la vía del knockout, count. Isang baitang na nilampaso na ni Naoya Inoue kahit sino ang ipalapa sa kanya. Maliban kay Coach Nonoy Neri ay nakita rin ni Milan Melindo na may tsansa talaga si Casimerong patulugin si Inoue kung makaisa. Tiwala lang po. Basta makatama lang po si Cuadro Alas kay The Monster. Yun, tapos ang laban. Kasi magaling magpalo up si General Casimero. Ayon kay Sanchez, manalo-matalo ay babalik siya sa bantamweight dahil isa sa target niya lang dito ay magbigay ng magandang laban at ipagretiro si Casimero. Mahinhin magsalita pero kapag nag-umpisa ng maglaro, abay hindi basta-bastang umaatras. Yan din ang nagustuhan niya kay Casimero, kaya way back 2021 pa lang ay target na niya si Cuadro Alas. Is there one champion in particular you want to fight? I like the Filipino fighter, WBO. The WBO Gabriel Casimero. Yeah, we both like fighting, so so it'll be a war. Ang medyo dehado lang kay Alas ay parang bitin ang training niya at parang may kulang sa sparring sessions. O malay natin isinikreto lang nila kung ano ang mga ganap behind the scenes at may matinding pasabog sa harap ng mga Japanese fans. Iwas na sa aberya at sana'y solid ang buong team para wala na gaanong iisipin ang boxer kundi mag-focus na lang sa game plan at training. Kailangan rin nilang ikonsidera ang klima sa Japan. Habang sa Team Sanchez naman abay pang malakasan at curious tayo sa magiging game plan nila. Makikipagsabayan kaya to sa umpisa pa lang? O aantayin niyang mapagod ang Pinoy at doon niya babanatan ng babanatan? I hope he's taking it serious enough here. It's gonna be a good fight. Boxer ng MP Promotions yan ang sambit ng iilan at kumpirmadong nasa pangangalaga ni Memo Heredia, conditioning coach dati ni Cuadro Alas. Magiging factor kaya to sa magiging resulta? Kung gusto niya talagang maging success yung
career ng kapatid niya, so giveaway na lang muna siya. Total, para sa kanila naman yan eh. Hindi lang sa kanilang dalawa, kundi sa pamilya nila. Disiplinadong fighter at madali lang daw turuan itong may bansag na The Beast. Mahilig dumukot sa tagiliran at nakikipagsabayan rin sa gitna, literal na bardagulan. Habang si Casimero naman, abay alam na natin ang kanyang talino at kapasidad. Siguro medyo tumamlay ang kanyang speed at stamina, dala rin siguro ng unti-unting pagkatok ng father time. Aminado rin sila kaya ngayon ay mas lalo raw pinag-igihan, kaya kaabang-abang ang kanyang pagbabalik ng higit 1 taon. Positibo o negatibo ay talagang pinag-uusapan pa rin hanggang ngayon ang kanyang pangalan. Hindi maitatangging isa pa rin sa nagdadala ng ingay sa Philippine boxing at kapag ito'y nawala abay paniguradong tatamlay na. Isang dugong Latino ang susubok sa tatag ni Casimero kung meron pa ba siyang ibubuga. O baka dito matatapos ang karera ng Katunggali kapag natikman ang lakas ng Pinoy? But he came into this fight looking very confident. He was very cocky. He went out there to try to win, but John Riel Casimero, just too much firepower. Ito'y legit na ang matitira ay matibay. At sino kaya sa dalawa ang bigla na lang hahandusay?